Hello guys, so ayan story time tayo. Kakagising ko lang at mamaya papunta kami ng Viewcon sa Mega Mall ulit. So ayan, nagpapahinga lang muna saglit si Buntis. So ayun nga guys, story time. Alam nyo guys, nag-event kami sa Viewcon para magtinda, para magbenta, ganun. Sinusuportahan ko yung mga distributors ko para makapagtinda. So ayan guys, medyo nakaka-disappoint lang yung iba kasi na parang pupuntahan ako kung nasaan ako para manghingi ng tulong. Hindi naman sa pag-ano guys ha, ako tumutulong ako, nagbibigay akong tulong sa mga tao, ako mismo yung nagkukusa. Yun yung masarap yung magkukusa ka. Pero ngayon kasi guys, parang kino-corner na ako na parang no choice na ako to give. Tapos meron pa silang price kung magkano. For example, sabihin, kailangan daw 50k, ganyan. Katulad kahapon, share ko lang sa inyo yung scenario. So kahapon guys, naloka ako kasi meron kasing naka-wheelchair na lalaki na nabigyan na nung asawa ko nung event namin sa SMX nung December. Nitong December lang ng 30,000 kasi nanghingi niya na pampa-opera daw niya. E di binigyan ng asawa ko, binigyan. Tapos nung February naman guys, nung event ko naman sa Araneta, nakita ko siya. So naawa ko sa kanya, binigyan ko siya ng 100,000. Pero bago ko siya bigyan, sinabi niya sa akin na dahil daw sa asawa ko, sa amin, kay Sir Jerome, Ma'am Rosemar, kaya daw siya nagkaroon ng second life kasi nakapagpa-opera siya mula sa 30,000 na binigay ng asawa ko. So, total of 130,000 na. Tapos, kahapon, nagpo-post kasi ako kung nasaan ako, kung may event ako, ganyan. Pumunta na naman siya doon. Tapos, guys, alam niyo yun, nakaupo ako, nagpapahinga ako doon. Tawag siya ng tawag sa akin, Rosmar, gano'n siya ng gano'n. So, syempre ako, hindi naman sa pagiging plastic ha, pero medyo naiirita talaga ako ng ganun. Kasi, syempre guys, may event ako, ang dami nagpapapicture sa akin doon. Tapos, parang sigaw siya ng sigaw ng ganun. Tapos, ayun, may scenario pa before yun, di ba yung February, yung binigyan ko siya ng 100,000. Tapos, nung March, pumunta siya sa shop ng kapatid ko doon sa Manila. Tapos, sabi niya, hinahanap niya ako. Pinasabi nung kapatid kong si Rachel, nung babae sa staff niya, na wala po dito si Achi. Ako daw wala. Sabi nung naka-wheelchair, ganun, pasisikatin kita, papaviralin kita sa social media. Ginanon yung kapatid ko. So, yung kapatid ko na si Rachel, syempre, nagulat siya kasi alam niya na inabutan namin ng 130,000 yun. So, nagulat siya na ganun yung ginawa. So, syempre, ako bilang ate, medyo parang naano ako, na parang, ay, ba't ginanon mo yung kapatid ko? Parang ganun, diba? Hindi sa parang pambabaoy ng binigay mo or anong tawag doon? Yung parang ano nga tawag doon ate? Yung basta parang pangbabaoy, basta kung alam niyo na yun, kung alam niyo yung meaning na yun. Basta yun. Hindi sa panggaganon, pero alam niyo yung pinakitaan ka na mabuti ng tao. Ano ba naman yung maging mabuti ka din sa pamilya ko, di ba? Parang ganun. So ngayon, kahapon, hindi ko talaga siya pinapansin dahil naiirita talaga ako kasi nga, Rosmar, alam niyo kasi siyang ganun. Tapos hindi ko nga siya pinansin. Ayun, may tamang time sa pagtulong, may tamang time din sa event. Event kasi yun, guys. Parang sana respetuhin niyo yung privacy ko dun, 'di ba? Parang nandun ako para magtinda, para kumita. Although, namigay ako kahapon ng 100,000 halos dun sa mga audience doon. Namigay ako, napasabog ako ng tigwa 1,000, namigay ako tigwa 5,000, 10,000, ganyan. Pero guys, parang intayin nyo na magkusa yung tao. Lalo na nabigyan ka na ng una. 1 is enough, 2 is too much, 3 is a poison that kill other person, di ba? Sabi nga, ganun nga, di ba? So, ayun nga, going back. Ngayon, nilapitan niya ulit yung asawa ko. Sabi niya, parang inaano niya na, Sir, alam ko kayo lang tutulong sa akin. Alam ko ganyan, magpapa-opera kasi ako. Alam mo yung parang sinabihan mo na nung first time na nakita ka na magpapa-opera ka. Second time, papapa-opera ka. Parang hindi na natapos yung pagpapa-opera. Parang hindi na natapos. Tapos wala man lang kaming update kung pinampa-opera ba talaga or what, ganun. Tapos kahapon, meron pa siyang price na sinasabi niya na kailangan daw niya ng 50,000 cash. Parang ano ba kami? Parang hindi naman sa ano ha, kasi medyo naano talaga ako, parang ano ba, may patago ba? Parang ganun, di ba? Obligasyon ba namin? Obligasyon ka ba namin, kuya? Kasi nainis ako nung nag-comment siya sa FB page ni Ate Agi, ni Yaya Agi. Nag-comment siya doon na ang plastic ng mag-asawa na yan, ni Rosmar, ni Nathan, ganyan. Basta, grabe, pinost ko sa FB ko yung kinoment niya kay Ate Agi. Like, hindi lang siya pinansin kahapon. Parang lahat ng naitulong namin in the past sa kanya,
ganun na. Parang plastic na agad kami. Pakitang tao agad kami. Parang ganun. 'Di ba guys? Parang grabe. Tapos para alam mo yung basta ang hirap explain. Tapos meron pang isa kahapon na ganun din. Tawag din na tawag. Rosmar, ganun. Tapos may umabot sa akin na sabi niya, may ginawa ako na di nakalapit nga siya sa akin. Sabi niya, may ginawa akong mga poster ni Natnat, mga picture ni Natnat para kay Natnat. Gumanon siya. So, tinanggap ko siya. Sabi ko, thank you po, gumanon ako. Tapos, biglang sabi sa akin na, business ko yan, ate. Parang, biglang ending, may bayad. Parang, di ba guys? Parang, alam mo yung mararamdaman ko na akala ko bigay. Kasi nga, dinowing daw niya si Natnat. Tapos, ending, meron palang presyo. Parang, iyak si Natnat. So, alam niyo yun guys, parang ang sa akin, alam nyo sana guys, huwag nyo abusuhin yung taong tumutulong. Lalo na for example dyan 130,000 is enough. Parang kahapon kami pa yung nagtatago sa kanya. Parang kami pa yung umiiwas sa kanya na parang may obligasyon kami, na parang ang sama-sama namin na hindi namin siya inabutan. Na syempre kung abutan ko siya ng 1,000, 5,000, hindi enough kasi 50,000 yung hinihingi niya. Tapos after that, nag-post nga ako sa FB ko, nasabi ko nga, yung parang pinakita ko yung disappointment ko. Iyak si Natnat. Pinakita ko yung disappointment ko. Bigla na lang siyang nagsabi na super thankful daw siya kasi nga daw binigyan namin siya, ganyan-ganyan. Na nagkamali daw siya dun sa pagko-comment niya kay Ate Agi. Siyempre parang, yun, parang bigla mo na-realize na mali ka nung nag-rant ako, nung nag-post ako. Na hindi mo muna naisip bago kang mambash sa amin na plastic kaming mag-asawa. Na bago ka mag-comment ng ganun, isipin mo muna yung naitulong namin. Yung sabi mo nga na kung hindi dahil sa amin, wala ka na sa mundo, na kami nagbigay ng second life mo. Tapos hindi ka lang nabigyan for the third time. Plastic na agad, diba? Parang ganun. I'm not pertaining to one person lang guys. Ang sa akin nilalahat ko na sana guys pag may event ako, sana pag may pinuntahan akong event, konting respeto. Kasi oo, nagbibigay kami mag-asawa, pero sana wag nyo naman kaming cornerin or what. Kasi guys, eto hindi naman sa syempre pag nakita ng mga tao na naka-wheelchair, tapos lumapit sa amin, hindi namin binigyan, syempre kami yung masama, parang, ang sama naman nung di binigyan ako wheelchair. Not knowing na nabigyan na namin siya in the past ng 130,000, diba? Parang, alam mo yun? Tapos nung tinignan ko yung FB niya, meron pa siyang inuman session, gumala pa sa La Union. Parang alam mo yun, parang hindi ko maintindihan. So, ayan. Basta yun lang. Sana mayroon kaming event mag-asawa. Sana respetuhin nyo kami. Sana kung event namin nagtitinda o kung sumusuportahan nyo kami, bumili kayo. Diba parang hindi lahat laging pakabig Oo, nagbibigay kami. Pero syempre, kailangan din namin kumita, diba? Katulad yung sa event, sa Bucon na yun, 100,000, pinamudmud ko sa crowd, pinamigay ko, initsa-itsa namin, pinamigay ko, ganyan, ang sasaya ng mga tao, ang dami ko nabigyan. Tapos, may nabigyan pa ako sa spin to win ng 10,000. Tapos, mamaya mamimigay pa ako ng motor. 'Di ba? Brand new Mia 47, nasa 80,000 din yun. Alam mo yun, sana lang, matuto kayong mag-wait. Kasi unang-una sa lahat guys, hindi naman, real talk hindi ko kayo obligasyon. Oo, tumutulong ako, namimigay ako, pero hindi ko kayo guys obligasyon. Mayroon pa nga minsan sa FB, may magko-comment. Ang dami humingi ng tulong pero hindi pinapansin. Pero ang post ko about sa family ko, parang, diba? Para alam mo, about sa family ko yung post ko, or nagtitinda ako sa post ko, humingi ng tulong dun. So, kung hindi ko man talaga mapansin yun, hindi ko nakasalanan yun. Pero may magko-comment na, hindi daw pinapansin, ang dami humingi ng tulong dun sa thread na yun. Samantalang, pag ang post ko, mamimigay ako, nagsa-search talaga ako ng mga nagko-comment. Namimigay ako ng gold, cellphone, mga prices, mga pera, ganyan. Kumbaga, nag-i-scroll talaga akong ganun. Pero syempre, kung ang post ko ay gumala kami sa Taiwan with family, syempre di ko talaga mapapansin yung mga comments kasi hindi talaga ako guys palapansin ng comments. Hindi ako palatingin. Pero pag sinabi kong mamimigay ako, itong thread na to, dun kayong magko-comment. Saka guys, alam niyo yun, ang importante guys, may natutulungang tao, 'di ba? Hindi man lahat. Syempre hindi lahat. Hindi ko kayo kaya lahat tulungan. Hindi lahat talaga. Pero syempre, may mga taong natutulungan na talagang nangangailangan. 'Di ba? Yun naman yung importante, merong nakakatanggap, ganun. Pero hindi yung pag hindi kayo nabigyan, galit na kayo, basher na kayo,
or mamasamain nyo na ang tagal nyo nang nahingi ng tulong. Kasi hindi ko naman lahat nakikita. Yun lang.